Noong araw na gumuho ang minahan, natrap ako at ang tatay ko sa tunnel numero 1 sa ilalim ng lupa. Ang nanay ko, na siyang chief engineer, ay pinasabog mismo ang daanan para makatakas. Para lang dalhin muna ang rescue team sa numero 2. Ang pangalawang pagguho na dulot ng pagsabog ang tuluyang tumabon sa tatay ko magpakailanman. At nang mailigtas ako, kalahati na lang ng katawan ko ang natira. Pagkalipas ng 3 buwan, ginawaran ng Mining Bureau ang nanay ko ng Special Contribution Award. Pinahalagahan ni kasamang Songqing ang kapakanan ng nakararami. Sa pagitan ng kanyang asawa at anak at ng mga Manero, pinili niya ang huli. Iniyak niya ang kaligtasan ng mga mahalagang tauhan sa ilalim ng lupa. Sa entablado, isang nailigtas na Manero ang nagsabit sa kanya ng pulang bulaklak. Engineer Song, kayo po ang tagapagligtas ng aming buong pamilya. Napayuko ako, tulala, habang nakatingin sa walang laman kong pantalon. Hindi pala aksidente ang pagkamatay ng tatay ko. Ito ay dahil sa pagpili ng nanay ko sa pagitan ng pamilya at ng ibang tao. Pinili niyang iligtas ang iba. Dumaan ang tingin ng nanay ko sa akin. At malakas na ipinahayag sa lahat. Para sa akin, si Songqing. Ang kaligtasan ng mamamayan ay laging unang-una. Kung ganun, hindi ba kami mamamayan ng tatay ko? Ipinikit ko ang aking mga mata. Itinaas ko ang kamay ko para punitin ang family ID ko. Dahil hindi mo pinapahalagahan ang buhay ng pamilya mo. Kung gayo'y isipin mo na lang, na ang anak mo ay namatay na rin sa aksidente sa minahan. Umugang ang malakas na palakpakan sa auditorium. Nakahihilo sa lakas, pinaihip ko ang aking wheelchair. At nagtungo sa pangunahing pinto. Lin Chen. Tinawag ako ng nanay ko mula sa likuran. Ang boses niya ay puno ng hindi pa naririnig na pagkataranta. Hindi ako lumingon. 19 na taon ko nang tinitingnan ang mukhang yun. At ngayon, mas lalo ko pang ayaw makita. Nang makita niyang hindi ko siya pinapansin, mabilis na tumakbo palapit ang nanay ko. Hamarang siya sa harap ko. Huwag kang hamarang sa daan. Mahinahon kong sinabi, saan ka pupunta? Kumunat ang noo niya. Pabulong siyang nagalit. Hindi pa tapos ang pagpupulong. Bakit ka ba nagmamadaling umalis? Wala ka na bang modo? Bigla kong hinigpitan ang hawak sa aking wheelchair. Kumalat ang matinding kirot mula sa aking naputol na paa. Huminga ako ng malalim. Mahina ko siyang tinanong, Ma, noong araw ng aksidente sa minahan, nasaan ka? Natigilan siya sandali. Pinigilan ko ang panginginig ng aking putol na binti. At muli akong nagtanong, magsalita ka, noong araw ng aksidente sa minahan, nasaan ka? Nasa command center ako. Matigas ang tono ng nanay ko. Command center. Tumingala ako at tinitigan siya. Nasa ibabaw mismo ng tunnel number 1. Tama, di ba? Naging tensyonado ang mukha niya. Narinig mo ba ang paghingi ng tulong ni Papa? Nagngangalit ang mga pangako. Tiit ko sa kanya, noong nadaganan ako at tinatawag kita. Narinig mo ba ako? Itinikom ng nanay ko ang kanyang bibig. Mapait siyang nagsalita, Lin Chen. Masyadong komplikado ang sitwasyon noon. Komplikado na kaya mong ilipat ang lahat ng rescue team. Galit kong pinutol ang sinasabi niya. Hindi ko na makontrol ang aking emosyon. Siniksik mo ang 12 tao sa tunnel number 2. Samantalang may 13 buhay sa loob ng tunnel number 1. 4 ang namatay, 7 ang sugatan. Wala pang 100 metro ang layo ni Papa sayo. Ang 2 binti ko, bigla kong hinawi ang kumot. Lumantad ang 2 walang lamang binti ng pantalon ko. Hindi ko mapigil ang mangutya. Pareho na ring putol sa baba. Masaya ka na ba, Lin Chen? Ikaw. Akmang pagsasabihan na ako ni nanay. Pero nagtimpi siya dahil sa sitwasyon. Sa lagusan bilang 2, may 3 veteranong Manero. Kailangan nilang mabuhay. Para lang patuloy na humandar ang minahan. Para may makain ang daan-daang pamilya. E paano si Papa? Ang mga luhang inipon ko ng 1 taon ay sa wakas bumuhos. Sinigawan ko siya. Ano lang ba ang halaga ng buhay ni Papa para sa'yo? At ano naman ang mga binti ko? Lin Chen, mag-ingat ka sa pananalita mo sa nanay mo. Nagdilim ang mukha ni nanay. At sinabi niya sa akin ng buong seryoso. Ako si Chief Engineer Lin Shi. Responsibilidad ko ang buong minahan. Ilang pamilya ang umaasa sa 3 taong yun. Ang papa mo, hindi niya tinapos. Pero alam ko ang gusto niyang sabihin. Isang ordinaryong Manero lang ang tatay mo. Isang buhay na hindi mahalaga. Yung 3 Minerong iniligtas mo. Tinitigan ko siya ng malamig. Noong binigyan ka ng parangal, sinabitan ka nila ng bulaklak. Naisip mo man lang ba, na ang urna ni Papa ay nasa punerarya pa rin? Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Umilis ang paghinga ni nanay. Walang sino man ang nag-akala na guguho ulit ang lagusan bilang 2. Ang desisyon ko noon ay mas apurahan ang sitwasyon sa lagusan bilang 2. Tumungala ako at humalakhak, pero puno ng pighati ang mga mata ko. Haha, kaya nagpadala ka ng 12 tao para iligtas ang 3. Habang si Papa at ang 11 iba pa ay nasa lagusan bilang 1. Lin Chen, galit na galit ang nanay ko sa akin. Anong alam mo dyan? Nag-aral ka ba ng pagmimina? Alam mo ba ang probability model ng pangalawang pagguho? Mas mahalaga ba ang probability model kaysa sa buhay ng tao, ha? Tumawa ako hanggang sa hindi na mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Pero ang puso ko ay kasing lamig ng taglamig. O baka naman, natatakot kang sabihin ng iba na inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Ang reputasyon mong, walang kinikilingan. Agad na sumama ang itsura ng mukha ni nanay. Masyado ko nang kabisado ang ekspresyong yan. Sa tuwing nagdaramdam si tatay dahil sa trabaho niya. Sa tuwing ako naman, dahil kailangang maging responsable ang anak ng chief engineer, ay napipilitan akong magtiis. Ganyan na ganyan palagi ang itsura niya. Gagamit ng malamig na pakikitungo at autoridad para patigilin ang lahat ng tanong. Tumingin ako sa 2 binti ng pantalon kong walang laman. Itong 2 binti ay dinurog mula sa pinakaugat ng mga bumagsak na bato.
Noong naipit ako, walang tigil akong sumisigaw ng mama. Palagi kong iniisip, nasa susunod na segundo, darating siya kasama ang tulong. Katulad noong bata pa ako at nadadapa. At yayakapin ako ng mahigpit. Pero naghintay ako ng 6 na oras. Naghintay ako hanggang sa halos maubos na ang dugo ko. Naghintay ako hanggang sa unti-unting lumamig ang bangkay ni tatay sa tabi ko. Sa huli, 2 miyembro ng rescue team ang hamukay sa akin gamit ang bareta. At ang 2 binti ko, matagal nang wasak na wasak. Hindi na kinailangang putulin. Bigla kong iniabot ang kamay ko. At hinablat ang medalyang nakasabit sa dibdib niya. Anong ginagawa mo? Sinubukan niyang bawiin ito. Pero mas mabilis ako. Dumukot ako ng gunting mula sa bulsa sa gilid ng wheelchair ko. Itinutok ko ito sa nagniningning na medalya at ginupit. Isang malutong na lagutok ang narinig. Nagiba ang anyo ng medalya. Nabiyak sa 2 ang disenyo ng ilawan ng Monero sa ibabaw nito. Lin Chen, nababaliw ka na ba? Nagngangalaiti sa galit ang aking ina. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking pulso. Kumalangit-ngit na nahulog sa sahig ang gunting. Kasunod nito, isang malakas na sampal ang dama ko. Buong lakas na tumama sa aking mukha. Parang nasusunog sa sakit ang kaliwa kong pisngi. May umagos na dugo mula sa gilid ng aking bibig. Nakatagilid ang ulo ko. Hindi ako gumalaw ng matagal. Isang katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Nanigas sa ere ang kamay ng aking ina. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng aking bibig. Dahan-dahan kong itinayo ang aking katawan. Walang emosyon ang aking mga mata. Idagdag pa ang 2 binti kong ito. Ituring mo na itong kabayaran sa pagbibigay buhay mo sa akin. Simula sa araw na ito, hindi na ako anak mo, Song Ching. Pinahihit ko ang aking wheelchair. At umalis sa gusali ng bulwagan. Kay ganda ng sikat ng araw ng Hunyo. Tumingala ako, napakaliwanag ng langit at walang ni isang ulap. Nakakagulat sa ganda ng kalangitan. Pero ang tanging gusto ko lang ay umiyak. Simula sa araw na ito, lubusan na akong naulila, yung mahusay na inhinyero sa minahan na ipinagmalaki ko sa loob ng 19 na taon. Yung nanay na isinulat ko sa aking mga sanaysay, kasama ng aking ama, namatay sa aksidente sa minahan. Ngunit ngayong araw lang, ko natanggap ang abiso ng kanyang pagkamatay. Ang sementeryo ng minahan ay matatagpuan sa pinakahilagang dalesdis ng bundok. Umikot ang gulong ng wheelchair sa bako-bakong daan ng graba. Ang dulo ng aking mga naputol na binti ay kumikirot sa bawat lubak. Masyadong matarik ang mga hagdan ng bato paakyat ng bundok. Hindi kayang daanan ng wheelchair. Sumuporta ako sa mga patungan ng braso. Umaasa lang sa lakas ng baywang at tiyan para gumapang paakyat, pulgada bawat pulgada. Para akong isdang nagkakawag-kawag sa tuyong lupa. Nakasiksik ang puntod ni tatay sa pinakatagong sulok ng sementeryo. Sabi kasi ni Song Ching Yuan noon, hindi dapat magkaroon ng espesyal na trito. Kaya naman walang lapida ang puntod ni tatay. Isang bantan lang ng lupa. Sa harap ng lupa, may nakatusok na isang pirasong kahoy. Nakasulat dito gamit ang pulang pintura. Lin Wangjin. 3 salita. Nahirapan akong gumapang papunta sa harap ng puntod. 3 beses kong idinikit ang ulo ko sa lupa. Tay, ibinuka ko ang aking bibig. Tuyo at paos ang boses ko. Ngayong araw, tinapos ko na ang ugnayan namin ni Song Ching. Hamangin sa mga tuyong damo sa ibabaw ng puntod. Kumakaluskos. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ni minsan ay hindi ka naging palasalita. Niyakap ko ang tablang kahoy. Idinikit ang aking mukha rito. 20 taon mo siyang nakasama. 20 taon kang nagtiis. Dati, akala ko duwag ka. Ngayon ko lang nalaman, patay na pala ang puso mo. Ang mga alaala ay parang tubig mula sa sirang dam. Bigla na lang bumuhos sa akin. Noong taglamig ng 8 taong gulang ako, nilanat ako ng mataas. Umabot sa 40 degrees. Kung ano-ano na ang sinasabi ko. Nasan ako ni tatay, pasuray-suray na nagmamadali papunta sa klinika sa lugar ng minahan. Napakalakas ng nyebe, halos hindi ko na maidilat ang mga mata ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses siyang nadapa. Butas na ang makapal niyang pantalon sa may tuhod. Pagdating sa klinika, sabi ng doktor kailangan ng iniksyon para sa lagnat. Pero walang gamot sa klinika. Pumunta kayo sa ospital ng minahan. Sabi ng doktor, mayroon silang reserba roon. Binuhat na naman ako ni Papa sa likod niya. Habang tinatahak ang nyebe, tumakbo siya papuntang ospital. Pagdating sa ospital, basang-basa ang buong katawan niya. Hindi mo malaman kung natunaw na nyebe ba iyon o pawis. Nagkataon na nasa ospital noon si Song Ching para sa isang technical report. Hinarang siya ni Papa sa pasilyo. Halos hindi na siya makapagsalita sa sobrang pag-aalala. Song Ching Yuan, sobrang taas ng lagnat ni Lin Chen. Kailangan siyang maturukan. Kausap noon ni Song Ching ang ilang mga leader. Pagkarinig nito, kumunat ang noo niya. Anong klaseng injection? Maghanap ka na lang ng doktor para magreseta. Wala sa health center. Napaiyak na si Papa sa sobrang pag-aalala. Sabi ng doktor, dito lang daw meron. Tumingin si Song Ching sa kanyang relo. Magre-report na ako. Hanapin mo na lang yung doktor na naka-duty. Sundin mo ang proseso. Song Ching. Mahigpit na hinawakan ni Papa ang manggas niya. 40 grado na ang lagnat ng bata. Isang leader sa tabi ang sumingit para mamagitin. Engineer Song, mas mahalaga ang bata. Bakit hindi mo muna unahin? Hindi pwede. Agad siyang pinutol ni Song Ching. Isa-isang tinanggal ang mga daliri ni Papa sa pagkakahawak. Napaka-importante ng report na to. Lin Wangjin, pamilya ka lang niya. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Yakap-yakap ako ni Papa. Matagal kaming nakatayo sa pasilyo. Sa huli, isang mabait na nurse ang hindi na nakatiis. Lihim niyang kinuha ang reserba niyang gamot. At tinurukan ako. Ang mga ganitong bagay, sunod-sunod. Bawat isa, hindi na mabilang kung ilan. Hamihip na naman ang hangin. Nanginginig ako. Nagsimula na namang sumakit ang naputol kong paa.
Kinalagkad ko ang pagod kong katawan pabalik. Hinanap ko ang wheelchair ko. Hirap na hirap kong inilipat ang sarili ko rito. Umugang ang mga gulong sa mga durog na bato. Bawat alog ay parang may nagmamartilyo ng pako sa paa kong putol. Pero alam ko, wala nang sino mang maawa sa akin. Nang makabalik ako sa bayan gamit ang wheelchair ko, halos madilim na ang langit. Nagtatrabaho ako bilang temporary sa isang printing press sa East Street. 1,500 piso kada buwan. Halos hindi sapat para mabuhay. Tinulak kong buksan ang bakal na pinto ng pabrika. Nakapatay na ang lahat ng makina. Tahimik ang buong paligid. Nag-aayos ng mga basurang papel si Ate Zhao. Nang makita niya ako, natigilan siya sa kanyang ginagawa. Nakabalik ka na pala, Shaolin. May kakaiba sa ngiti niya. Opo, ginalaw ko ang wheelchair papunta sa pwesto ko. May trabaho pa po ba ngayon? Pinagkiskis ni Ate Zhao ang kanyang mga kamay sa apron. Shaolin, huwag ka munang magtrabaho. May sasabihin sa'yo ang direktor. Kinabahan ako. Bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas ang isang lalaking nasa 40 anyos. Karaniwan namang mabait sa akin ang direktor. Pero ngayon, ang mukha niya ay kasing tigas ng bakal. Shaolin, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Ibibigay na sa'yo ang sahod mo para sa buwang to. Bukas, huwag ka nang bumalik. Hinawakan ko ang armrest ng wheelchair. Hindi ako gumalaw. Bakit po? Bumantong hininga ang direktor. Kumuha ng isang sobrang kulay kape mula sa drawer. Itinulak ito sa gilid ng mesa. 1,500 ito. Saktong-sakto yan. Shaolin, hindi naman sa malupit ang direktor. Ang totoo niyan, ikaw kasi. Masyadong masama ang epekto ng ginawa mo. Anong epekto? Nagkatinginan ng direktor at si Ate Zhao. Kaninang hapon, may ilang grupo ng tao na pumunta sa opisina ng komunidad. Hininaan ni Ate Zhao ang kanyang boses. Sabi nila, doon daw sa award ceremony ng nanay mo. Nagwala ka, minura mo raw ang nanay mo. At nambasag ka pa ng gamit. Hindi ako nambasag ng gamit. Sabi ko, ang ginawa ko lang ay ginupit ang isang medalya. Pareho lang din yun. Napapalo sa hita si Ate Zhao sa pag-aalala. Hi, Shaolin. Kilala mo ba kung sino ang nanay mo? Ang Chief Engineer ng Mining Bureau, si Engineer Lin. Sino sa buong probinsya ang hindi bilib sa kanya? Tapos, dahil sa ginawa mong iskandalo, ano na lang ang iisipin sa'yo ng mga kapitbahay? Sumingit ang direktor. At isa pa, tumawag ang nanay mo sa opisina kaninang hapon. Biglang nanikip ang dibdib ko. Unti-unting naging seryoso ang boses ng direktor. Sabi niya, may problema ka raw sa pag-iisip. At kailangan mong pag-isipang mabuti ang mga ginawa mo. Sinabihan niya kami, na huwag ka na naming bigyan ng trabaho. Para daw maranasan mo ang hirap. Sa ganoong paraan mo lang daw malalaman kung sino talaga ang may malasakit sa'yo. Natawa ako, maranasan ang hirap. Inulit ko, Director, itong 2 binti ko, maituturing bang paghihirap to? Nasa ilalim ng lupa ang tatay ko. Maituturing bang paghihirap to? Umiwas ng tingin ang direktor. Aksidente sa minahan yun. May mabigat din siyang dahilan. Walang mabigat na dahilan. Ariin kong sinabi, pinili niya ang lahat ng ito. Pinili niya ang 3 manero na yun. Hindi niya pinili ang tatay ko at ako. Napakatahimik sa loob ng pabrika. Sa huli, muling itinulak ng direktor ang sober palapit sa akin. Kunin mo na, Lin. Makinig ka sa payo ni Tito. Umuwi ka na sa nanay mo at magpakumbaba ka. Walang ina at anak na nagtatanim ng sama ng loob ng magdamag. Para rin naman sa'yo ang ginagawa niya. Hindi ko kinuha ang sobra. Umalis ako habang pinaandar ang wheelchair. Nagiinit sa sakit ang dulo ng naputol kong paa. Nang mapadaan ako sa health center ng kalye namin. Nag-alinlangan ako sandali, pero itinulak ko pa rin ang pinto at pumasok. Pero ni hindi man lang tiningnan ng doktor on duty ang medical records ko. Nagkaroon daw ng meeting sa ospital kaninang hapon. Ang sabi, ang mga taong tulad mo raw na walang galang sa mga model worker ay dapat tratuhin ng may pag-iingat. Hindi raw pwedeng basta-basta bigyan ng gamot. Nakaupo ako sa wheelchair ko. Nanlalamig ang buong katawan ko. Ang buti kong ina, tinutulak niya talaga ako sa wala ng matatakbuhan. Ang hangin sa gabi na humahampas sa mukha ko ay parang kutsilyo. Pinasulong ko ang aking wheelchair. Dahan-daang naglakbay sa tahimik na kalye. Nang mapadaan ako sa isang restaurant, naamoy ko ang mabangong aroma ng nilulutong pagkain. Kumalam ang sikmura ko. Doon ko lang naalala na buong araw na pala akong hindi kumakain. Mayroon pa akong 8 piso sa aking bulsa. Tinitigan ko ang ilang pirasong papel na pera. Matagal akong huminto sa labas ng restaurant. Sa huli, umalis pa rin ako habang itinutulak ang aking wheelchair. Naalala ko ang seremonya ng pagkilala. Iyong 3 manero na nagsabit ng bulaklak kay Songqing. Ang sabi-sabi, hawak nila ang isang napakahalagang teknolohiya. Sila ang itinuturing na yaman ng buong minahan. Binigyan ni Songqing ang kanilang mga pamilya ng napakaraming pribilehiyo. Ang nanay ko ang punong inhinyero ng minahan, si Engineer Lin. Pero kami ng tatay ko. Kami pa ang pinagtrabaho sa pinakadelikadong bahagi ng minahan. Ngayon, wala na ang tatay ko. Wala na akong pamilya. At lahat ng ito ay dahil kay Songqing. Dahil sa kanyang pagiging makatarungan at walang kinikilingan. Hindi man lang niya ipinagkaloob sa tatay ko ang anumang parangal. Sabi niya, isa lang daw ordinaryong manero ang tatay ko. Hindi raw maituturing na isang sakripisyo ang pagkamatay niya. Aksidente lang daw iyon. Kaya naman inilibing lang ang tatay ko sa pinakailalim na sulok ng pampublikong sementeryo. Wala man lang maayos na lapida. Kaya noong nabali ang binti ko, wala akong natanggap ni isang kasing na tulong pinansyal. Minsan, sinubukan ng lokal na tanggapan na bigyan ako ng mas magaan na trabaho. Sabi ng nanay ko, huwag bigyan ng espesyal na trato. Hayaan siyang magsikap para sa sarili niya. Ang tiyuhin ko ay isang opisyal sa Kapitolyo. Noong nakaraang taon, dumayo pa siya para bisitahin ako.
Sabi niya, maaari niya akong ilipat sa Kapitolyo para sa isang trabahong pang logistics. Nahihirapang maglakad ang bata, kaya naman siguro niya ang trabahong pang opisina at pagtatype. Agad siyang binara ni Songqing. Hindi pwede, wala siyang kakayahan para dyan. Hindi pwedeng gumamit ng koneksyon. Hinampos ng tiyuhin ko ang mesa sa galit. Sa huli, umalis siyang nagpupuyos sa galit. Bago siya umalis, hinawakan ng tiyuhin ko ang kamay ko at sinabing, Lin Chen. Hinawakan ng tiyuhin ko ang kamay ko at sinabing, Lin Chen, 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 Lin Chen,